Hey, what's up guys, no? So for today's video, susubukan kong turuan kayo ng detail by detail kung paano mag-cast ng ating weight casting setup, no? So ang gamit kong rod is Cast-King Max Steel. Dual tip siya, 1.98 cm ang haba. Then dual tip, medium and medium light. Ang gamit kong tip ngayon is medium light. Then sa reel ko, ang gamit ko is Cast-King Brutus. Ayan. Tapos, ang line ko is 28 pounds na times 8 braid. So, ayun. So, ang pinakauna nating itatakal about sa pagkakast is the setup, no? Yung setup ng ano natin, ng fishing rod. So, pagdating natin sa rod, ang una nating i-check is the specs. Ayan. May nakasulat dito. Ito yung specs ng rod. So, nakalagay dito, naka-indicate dito kung anong advisable na line, anong advisable na lure. Ayun. Sa line niya, sa ML is 6 to 16 pounds. Then sa lure, 5 to 15 grams ang pwede mong iba to. So, ba't natin tinakal yung specs? Kasi may effect din yung bigat ng lure. Though sa line guys, pwede kayo mag-exceed. Nasa pag-iingat yun na yan. Kasi ang line, ang ilalagay dito sa specs, sa line, yan yung advisable na breaking point ng ating rod. 16 pounds. 16 pounds na line. Pinaka-safe siyang gamitin sa rod na to kasi ang 16 pounds na line, pagka na-reach yung 16 pounds na force sa line, mapuputol yung line natin in 16 pounds, hindi masisira yung rod. Yun ang purpose ng specs. Ayan. Kaya pwede kayo mag-exceed, though hindi siya advisable, pero nasa pag-iingat nyo na lang yan. Pwede naman kayo. Tulad ko, naka 28 pounds ako. Ayan. Ang pinaka pagtutuunan natin ng pansin pagdating sa bait casting is yung lure. Ayan guys. Ang lure niya is 5 to 15 grams. So, advisable guys, kung magbe-bait casting kayo, gagamit kayo ng lure at least 5 grams to 15 grams. Ayun. So, itong gamit ko is 7 grams, no? So, pinaka-safe talaga gagamit kayo. Susundin nyo yung specs nga. Ayun. 5 grams, pinakamagaan nyo ng ibabato dito. Kasi, pagka nagbato kayo ng mas magaan doon, pwedeng sunod-sunod na yung backlash nyo. Ayun. Yung backlash guys, yun yung term na ginagamit pag nagbuhol-buhol tong term siya na yung line mo, kakainin ng spool, tapos magbubuhol-buhol tong mga line mo sa spool. So, ayun. Yun yung backlash na sinasabi. Terminology siya sa fishing, no? So, ayan. Tapos na tayo sa specs. Then, pag may maayos na kayong setup, nasunod yun yung specs ng rod sa line and sa lure. Though, ayun nga, tulad nga na sinabi ko, ano nyo na, exempted na yung line kasi nasa sa inyo na yan kung gaano ka tigas na line ang gagamitin nyo. Per hardness ng rod or action ng rod, iba-iba ang ano niya na. Iba-iba ang lure capacity tsaka line capacity. Ayan. So, ayun. Dating tayo sa kung paano ba nare-release yung kung paano ba ginagamit yung bait casting setup. So, ayun. Basic na basic lang siya, guys. Ang bait casting setup natin ito. Lahat ng design, isa lang kung paano siya gumagamit. Meron siyang thumb bar dito. Ang gagawin nyo sa thumb bar, i-press nyo yan. Kasi automatic, pag hindi yan nakapress, nakalock to. Nakalock yung line nyo. Hindi umiikot yung spool. Ayan. Pag pinindot nyo yan, automatically, iikot yung spool. Lalabas yung line. So, ayun. Para mag-cast, pipindutin nyo siya. Yan, yung thumb bar. Then, cast. Yun. Pag nakast nyo na, pag i-retrieve nyo guys, pag iniikot nyo tong knob, tong handle, automatic, ayun, pipitik to, aangat na yung thumb bar. Kaya maglalak na ulit. Tapos mariretrieve nyo na yung lure nyo. Yan, ganyan lang naman. Basic to basic lang, wala siya pinagkaiba sa spinning. Though, mas convenient siya gamitin kasi cast, then
retrieve. Unlike sa spinning na cast, babalik mo yung ring, yung parang ring, yung lock nung ano, hindi ko alam yung tawag pero yung metal piece na nagsaserve as lock ng line, babalik mo pa bago ka makapag-retrieve. Ito, once may bato mo, pag pinindot mo to, pag inikot mo yung knob, yan, automatically retrieve. Kaya mas convenient siya gamitin, no? So ayan, ang sunod na tatakal natin is about the brakes and spool tension. Ayan guys, sa lahat ng bait casting reel, guys, ika lang, using ko yung backlash ko. Sa lahat ng bait casting reel, meron yan lahat ng brakes and spool. Ayan, ang brakes niya is magnetic brakes. So open natin. Ayan guys, yung magnet siya. Tapos pag ina-adjust siya, dumidikit siya dito sa spool, sa side ng spool. Kaya ang pumipigil dito is magnet. Ayan. Kaya bumabagal yung ikot niya. So ayan, ang sunod natin gagawin is pag-uusapan is yung pagtotono. Ayan. Pag sinabi natin pagtotono guys, adjust ng brakes and spool tension. Etong spool tension naman guys, ito hinihigpitan niya to. Ito yung nagko-control sa higpit ng spool natin. Kasi may may shop yan na nakasagad dito. So pag hinigpitan mo to, humihigpit yan, sumisikip. Kaya bumabagal yung release, yun. So sa pagtotono guys, sa brakes ng mga reel, may numbering to. Itong akin is up to 1 to 12. So nabura na lang kasi medyo matagal na. Pero sa ibang brand, 1 to 12, 1 to 5, 1 to 6, ganun. Iba-ibang number per brand, per design, per series, ganyan. Iba-iba yun guys, kaya wag din kayo malito kasi pare-pares lang naman yung function nun. Tapos, sa pag-adjust guys, pag newbie kayo, especially sa mga newbie, yan, mag-set kayo, at least half. So, ito 12. Ang tutok ko ngayon, 6 or 8, depende sa lure na ginagamit ko. Pero 6 or 8, tansyahan ko. 6 to 8, ayan. Di baling lagpas kayo sa half, wag lang kayo bababa pa ng sobra para maiwasan nyo yung backlash. Kasi ito pag malaki yung brakes, tuloy-tuloy lang yan na mag-feed ng line. Lalabas lang yung line dyan sa reel nyo. Kaya pag hindi nyo napigilan, ayun, magbubuhol-buhol yan. Bird's nest kayo. Mahirapan kayong ayusin. Yung fishing nyo magiging na lang, puro ayos ka na lang ng line. Yun na lang gagawin mo. So ayun yun guys, yung tawag nito, yung brakes at least half or lagpas sa half, yun ang pagtotono. Pero naman yan guys, kung saan kayo komportable, pakiramdaman nyo din kung saan kayo kung anong yung mga sweet spot nyo sa setup nyo, kung saan kayo komportable, yun pa rin. Kung komportable kayo mas mababa yung brakes, walang problema, kayo naman yung magse-setup niyan. Kung anong preferred nyo na timpla, kayong bahala. So ayun lang naman Tapos ito, adjust nyo guys yung spool tension, yung tipong pag nag-release kayo guys ng lure, ayun hindi siya yung sobrang bilis bubagsak, hindi din siya yung sobrang bagal, ayan, dahan-dahan lang, yung swabe lang, ayan. So ayan, ang sunod na pag natakal na natin yung brakes and spool tension, sunod natin pag-usapan yung pagkakast. Ayan. So for newbie guys, advice ko, per personal ko lang, experience, pinagpracticean ko siya una, side cast, from side guys, from side yung cast ko, parang ganito from side, lalagyan ko siya ng circular motion, yung lure, ganyan, bago ko iba to. So ang purpose nan guys, kasi pag
pag ganitong cast, matatansya mo lang siya guys kung paano, kung gaano kalakas yung pwersa. Mas madali siyang tansyahin. Unlike sa overhead cast, mas madali ito pag-practicean pag magpa-practice kayo. Kasi sa ganito, hindi masyadong malakas yung pwersa, hindi masyadong malakas yung labas ng line, ma-avoid nyo agad yung backlash. Ayun, yun ang pinaka-importante, yung ma-avoid nyo muna yung backlash. Kasi yun yung pinaka-kalaban natin, backlash, then bird's nest. So, sa pagkakast guys, ang una nyo practicein, ito ka, yung from side, no? Lagyan nyo lang ng konting circular motion from front to back, yung ikot niya parang clockwise. Clockwise motion. Then, cast nyo ng malapit. Kung hanggang saan nyo kaya, no? Tapos, yan. Pag medyo nagagamay nyo na guys kung paano gumagana yung bait casting reel, yung bait casting setup, kung paano siya nag-work, kung paano nagpa-function. Pag nagets nyo na yun kung paano, unti-unti, yan, lalayo na kayo ng lalayo niyan. Ang goal nyo lang sa sidecast is makuha or magets yung or magamay yung function kung paano gumagana yung bait casting reel. Ayun. Kaya ganito lang muna for newbies na nagpa-practice. Ayan. Sidecast lang ng sidecast, no? Kasi tignan mo, sobrang basic guys, oh. So ayan, oh. Pagka patagal ng patagal guys, nagigets nyo na kung paano gumagana, paano nagpa-function yung bait casting setup natin. Doon na kayo unti-unti, transition na kayo, mag-practice na kayo sa overhead. So ang overhead, ewan ko kung overhead ngayon tawag doon, pero yung overhead, yung normal na cast na ganito. Yun, ganun magbato guys. Na ganung cast, yung transition nyo. Unti-unti nyo na siyang i-practice na maging ganon. Basta nagamay nyo na yung function nga, yun, nakuha nyo na yung idea kung paano gumagana yung bait casting reel. So, try nyo na mag-overhead cast. Ayun. Diba? So, ayun. Tapos na tayo sa setup, sa brakes, tension, brakes and spool tension, kung paano i-cast kung paano gumagana tong bait casting reel. Tapos, kung paano mag-cast, yung practice na cast, no? So, pupunta naman tayo sa thumb brake. Ayan. Thumb braking is very essential, no, sa paggamit ng bait casting setup. Kasi, bukod sa brakes nyo, sa magnetic brakes, yung thumb nyo mag-mistulang pinaka-preno. Kumbaga, itong magnetic brakes is alalay lang. Ito ang talagang magdadala yung thumb nyo. So, bali, kung paano gumamit ng thumb brake, ganito lang. Pag mag-cast kayo guys, before mag-land sa tubig, or tumama sa tubig yung lure nyo, mas maganda nagbe-brakes na agad kayo para, makontrol nyo na agad yung tawag nito, yung labas ng line. Kasi pag inantay nyo pang tumama sa tubig bago kayo mag handbrake, mag thumb brake, may tendency na pagbagsak niyan, tuloy-tuloy pa rin yung labas ng line nyo. Magbabacklash na naman kayo. So, much better na bago mag-land sa tubig or tumama yung lure nyo sa tubig, naka-thumb brake na kayo. So, ang thumb brake guys, ganito lang gagawin. Pagbato nyo, brake ng kamay. Ng daliri pala ng thumb. Ayun, ganun. Pero hindi lang siya guys, basta-bastang ganun din Kasi, pag binato mo yan guys, habang nagluluwa ng line to, inaalalayan, sa akin guys inaalalayan ko na agad ng thumb ko yung spool para ma-avoid ko yung excessive na labas ng line dito sa spool ko, para ma-avoid ko yung backlash. So, pag nagbato, diba guys, kita ba? Habang nagluluwa siya ng line, nakaalalay na agad yung thumb ko sa ibabaw ng spool. Balik, may contact na yon. May contact na yung thumb ko sa spool habang
lumilipad pa lang yung lure, palabas pa lang, nagluluwa pa lang ng line to. May contact na yung thumb ko sa spool. Pero hindi sobrang lakas, no? Saktuhan lang. Bago, pag na-reach ko na yung pinaka-spot na gusto kong batuhan, saka ko lang i-brake. Ayun. Hindi, so. Oh. Ayan, ganun lang. So, ayan, no? Sana may nakuha kayo na idea kung paano mag-cast ng bait casting setup, no? Tsaka, huwag kayo matakot guys na magkamali, mag-backlash. Kasama talaga yun sa fishing, no? So, ayun, practice lang kayo ng practice. Huwag kayo matakot mag-try ng casting setup. Kasi dati ganyan din ako. Natatakot ako. Sabi ko, hindi pa siguro time yun na mag-switch ako sa casting reel. Sa casting bait caster setup. Pero nung katagalan naman, no, nung nakabili ako, ayun, nakuha naman sa practice. Though hindi pa naman ako sobrang galing mag-cast sa pagdating sa bait casting setup. Hindi naman ako sobrang galing. Pero medyo may na din ako, may idea kung paano siya function, kung paano gumagana yung diskarte, kung paano ma-avoid yung backlash, yung bird's nest. Ayun. Tsaka guys, pag bibili pala kayo ng ayun pa pala, dadagdag ko. Pag newbie kayo guys, pag newbie kayo, magbago pa lang kayo sa bait casting setup. On my personal opinion guys, personal opinion to, correct me if I'm wrong, no. Mas maganda gumamit kayo ng mas mabigat na lure. Heavier the better. Ayun. Hindi naman sobrang bigat, no. So, ang capacity nito is 5 to 15 grams. Siguro gamit kayo mga 6 around 6 to 8 grams, ganun. 7 to 8 grams, ganun. Kasi mas madali siyang kontrolin guys yung mas mabigat, unlike sa magaang lure. Sa pag-iitsa, malalaman nyo yung pag na-testing nyo. Try nyo gumamit ng maliit na lure, magaan na lure, around 5 grams, 5.5. Then, switch kayo sa ganito, sa tawag nito, sa medyo mabigat. Kasi, ang mangyayari guys, di ba, since malakas kayo brakes, no, setup nyo ng brakes, medyo malakas. So, pag magaan guys, pag magaan yung lure na gamit nyo, hindi nyo yan masyadong maipabato ng malayo. Hindi nyo yan masyadong mababato ng malayo since malakas nga yung brakes nyo, tsaka yung spool tension nyo medyo mahigpit pa since newbie kayo. So, pag gumamit kayo ng malakas na, medyo mabigat na lure, like 7 to 8 grams nga, ayun na sinabi ko sa inyo kanina, medyo mabigat na siya guys. Kumbaga, saktuhan na yung bigat niya sa brakes mo. Kaya, mas madadalian ka mag-practice. Ayan. Kumbaga, yung bigat ng lure, saktong-sakto lang yun sa timpla ng mo, pang newbie, kumbaga. Saktong-sakto lang yung bigat ng lure sa setup mo, sa timpla ng brakes and spool tension mo. Ayun, for my personal opinion, no, mas maganda siya na medyo mas mabigat, unlike sa mas magaan. Kasi noon, ako, mabibigat talaga ginagamit ko nung newbie ako. Nung bagong-bago talaga ako sa bait casting. Mino, 6.5 o 6.5 grams to 7 to 8. Ayun, ganyan yung mga ginagamit ko dati. Mga sinking Mino. Ngayon lang ako, bago-bago lang din ako sa pag-frog lure. Top water lure. Pero ayun guys, ang ma-advise ko sa inyo. Gamit kayo ng mas mabigat-bigat ng konti. Pero wag kayo mag-exceed sa guys, sa specs ng rod nyo. So, ayan ang ML nyo, ang power niya is ML. Ang lure niya is 5 to 15. Ayan, pwede kayong mag 12 siguro. 12, 13, o 15 sa ganyo kung gusto nyo. Pwede din naman. Wag lang kayo mag-exceed guys kasi medyo mahirap na, stress na yung rod nyo pagka masyadong binigatan nyo. Hindi nyo sinunod yung specs. Medyo stress na yan. Panigurado. Kaya ayun guys So yan yung mga basic na kailangan nyo malaman. Recap natin mula umpisa. Ayun guys. Recap mula umpisa. Sa setup guys, sundin nyo yung specs. Pero pagdating lang sa lure, yung
sa lure weight guys yun lang susundin nyo. Pinaka-advisable sundin nyo talaga yan. Ang pwede nyong bypass dyan yung line kasi nasa pag-iingat nyo na yan kung paano nyo gagamitin yung rod nyo. Kasi may drag naman tayo na tinatawag sa reel. Ayan. Ang drag guys, ang gamit niya, may certain may certain amount of force. Kung na-reach niya yun, let go niya yung spool. Hayaan niya na mahatak ng isda yung spool nyo. Yun ang purpose ng drag, no? Ayun. So, ayun. Sa line, pwede nyo na bypass yung specs ng line. Nasa sa inyo na yan. Kasi, since target nyo nga, pag bait casting, talagang freshwater, dalag. Yun naman ang halos talagang tinatarget natin dyan, no? Sa akin, personally, dalag talagang target ko. So, ayun. Kaya ang masabi ko, kaya ako nasabi yun na bypass nyo na yung line, pwede kayong kung anong pounds gamitin nyo, depende yan sa inyo, sa pag-iingat na lang. So ayun, sa lure, pagdating sa lure, the bigger the better, the heavier the better kung newbie ka. Mas mabigat na lure, pang practice, mas okay. Then sa brakes, yung recap, pangalawa, so pinag-usapan natin brakes and full tension. So sa brakes setup, at least half or lampas sa half ng brakes, no? Tapos sa full tension, sakto lang, hindi mo higpit, hindi maluwag. Yung halos walang kalog to. Yun, ayan, no? Yung pag nag-release ka ng lure, hindi masyadong mabilis bumagsak, hindi masyadong mabagal. Tapos sa pagkakast guys, yun nga, for newbie, practicein nyo na cast is side cast. Tandaan nyo yung circular motion, yung kung paano mo ibabato yung yung lure. Ayan. Circular motion guys, from side, tapos medyo pataas yung bato. Then pang-apat o pang-lima na ba? Yung thumb brake. Thumb brake, pinaka-importante sa lahat. Ang pinakamahalaga at pinaka-importante nyo kailangang matutunan at maintain, no? Yung skill ng pagta-thumb brake. Kasi dyan nakasalalay yung line nyo para di magbuhol. So ayun guys, no? So sana may natutunan kayo. So hindi talaga kasi ako magaling sa explanation, pero sana na-gets nyo yung mga binigay ko sa inyong tips, no? So, yun lang. Maraming salamat na sa panonood.